Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click na yung Jerry's TV. Okay guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ng kahilingan o yung mga panalangin na matagal na nating hinihintay na magpasa hanggang ngayon. Yung iba, hindi pa rin nakakamit. So kahapon guys, kinuwento natin yung babaeng dinudugo ng 18 years, nagkanda kuba-kuba na, di ba? Sa kakahantay ng milagro na mapagaling siya. At yun na nga, nakipagkita sa ating Panginoon Jesus at yun ay gumaling na. Kaya kung ngayon ay may matindi ka mang karamdaman, mabigat na problema, financially, emotionally, at physically, lalo na sa sakit, di ba? So, dito mayroong kwento na isang may ketong sa Biblia. So, nung panahon kasi yan guys, ang ketong ay may matinding sakit. Ang ketong, pag sinabi nagkaroon ka ng ketong, parang sinumpa. Talagang hindi ka pwedeng lumapit sa mga kamag-anak mo, ilalayo ka. Tapos dadalhin ka kung saan nandun lahat ng mga kapwa mo may ketong. So, hindi kagaya ng panahon ngayon, may gamot na dyan, may na-discovery ng mga mga panlaban sa ketong. Kaya nung panahon na yun talagang mahirap kung magkaketong ka. Alam ng tao na sinumpa at hindi ka malinis. Kumaga, marumi ang pagkatao mo kaya ka nagkaroon ng ketong. At nakakahawa pa to. Kaya talagang hindi ka pwedeng makisalamuha kahit kanino. Lahat iniiwasan pagka may ketong ka nung panahon yun. So, sa panahon natin to parang COVID to, di ba? Nung panahon ng COVID, hindi ka rin pwedeng lapitan. Nakalayo ka sa mga magulang mo, kapatid mo, o pamilya mo, naka-isolate ka lang. Parang ganun, nung panahon ng ketong. Kaya nga, kaya nga sabi nung may ketong sa kanyang sarili, di ba? Na kailangan niyang makalapit sa ating Panginoong Yesus para siya gumaling. Kaya ang sabi niya, Panginoong Yesus, sabi niya, kung gugustuhin niyo po, pagalingin niyo po ako. Sabi nung may ketong. Kaya, kaya nga nung napatingin ng ating Panginoong Yesus, nagsabi sa Marcos chapter 1 verse 4, nahabag si Jesus sa ketongin. Kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais kong gumaling ka. So guys, di ba? Napakaganda, di ba? Talagang yung pananampalataya ng may ketong nakita ng Panginoon. So, siguro ng panahon na, di ba, nagtataka yung maraming tao, bakit nilapitan? Di ba? Yung may ketong na alam naman nila sa panahon na yun na sa sinumpa siya ng Diyos dahil sa kanyang sakit na yun. Pero siguro nagtataka rin kahit yung mga apostol niya, di ba? Kasama niyang nangangaral kung bakit ito nilapitan. Pero alam ng ating Panginoong Yesus na itong taong na to ay kanya nang nilinis. Kaya pwede niya nang hawakan kahit sa mata ng mga tao, alam nilang sinumpa siya ng Diyos dahil sa kanyang ketong. Di ba? So, dalawang bagay ang ating pag-usapan dito na yung available o availability ng ating buhay na or yung willing tumulong. Dalawa kasi yan, di ba? So, halimbawa, may kakayahan ka, di ba? Availability, may kakayahan kang tumulong, pero hindi ka tumulong. Di ba? Nangangailangan yung kapwa mo, humihingi ng tulong sa'yo kahit pambili lang 1 kilo ng bigas, di ba? O nagkasakit yung nagkasakit ang kamag-anak mo, lumapit sa iyo, humihingi ng tulong dahil kahit pa paano may luwag-luwag ka naman sa buhay, hindi mo tinulungan. At iba naman yung willing kang tumulong sa kahit na anong paraan may nangangailangan, kahit hindi sa pera, di ba? Yung kalakasan mo, may nagkasakit sa pamilya mo, tutulong ka, pupuntang ospital. Ikaw ang magiging runner, bili ng gamot, bili ng kung ano-ano, nakakatulong ka dahil willing ka. So yung dalaw ngayon, guys, nasa ating Panginoong Yesus, di ba? May kakayahan sang tulungan itong lalaking ketongin
pero tinulungan niya, di ba? At willing siyang tumulong kahit na ito ay sinumpa, marumi, iniiwasan ng mga tao pero siya tinulungan niya. Di ba? Kaya yung grasya ng Diyos, nandyan lang sa palipaligid. Ang importante lang ay kailangan mo lang lumapit sa Diyos. Baka hindi ka lumalapit. Di ba? Kung kanino ka lumalapit. Kaya imbis na masolusyonan ang problema mo, lalo pang lumalala. So lumapit tayo at nakikita ng Diyos yung kanyang ang pananampalataya natin sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi dun sa binasa natin Bible verse, di ba? Nahabag ang Panginoong Yesus. So lahat tayo may grasyang nakaabang sa habag ng Diyos. Kahit makasalanan tayo, kahit pa marumi ang buhay natin, lumapit lang tayo sa Diyos. Hindi tayo mapapahiya. Di ba? So, lumapit tayo na may mapagkumbabang puso. Di ba? Kailangan di mataas ang pride mo. Siyempre, humihingi ka ng tulong sa ating Panginoong Jesus. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, may matindi kang problema sa pinansyal, problema sa relasyon sa pamilya, at problema sa physical na katawan o sakit. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung di maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Ipagkakalob ng ating Panginoon Jesus. Basta lumapit ka lang, manampalataya ka lang, tsak ang kanyang grasya ay mapapa sa iyo. So tayo po manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa buhay. Matagal ng bedridden, Lord, sa bahay o sa ospital, at kung ano pa mang mabibigat na karamdaman na bumabalot sa kanilang katawan, Lord, ipuhin niyo po, Lord. Kahabagin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, mapagpagaling na puso sa mga taong nangangailangan ng kalakasan sa kanilang katawan. At sa pamilyang nasira, Lord, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawa, ibalik niyo po ang magandang samahan, pagbigkis-bigkisin niyo po. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalong-lalo na pa yung kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng kilo ng bigas, bili ng ulam, pabawat sa mga bata, bili ng gamot at kung ano-ano pa pangangailangan ng bawat pamilya namin. Bless niyo po ang aming hanap buhay sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So, maraming salamat po. God bless po at lumapit tayo sa dakilang may kapal. Amen.